King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 557. Token of Death. Sa labas ng mundo, sa itaas ng mga bundok, ang mga eksperto ng tatlong sekta ay nagkagulo, at ang ilang mga soberano ay hindi napigilan na huminga ng malamig. Maging ang tatlong Void God Realms ay may mga solemne na ekspresyon. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay parang isang bangungot na malalim na nakatanim sa kanilang mga puso. Ang mga mata ng Saint Monant Goddess ay dumapo kay Zhao Feng habang siya ay bumantong hininga. Subukan nating iligtas ang natitirang tatlo. Binasag ng Saint Monant Goddess ang katahimikan, at ang dalawa pang Void God Realms ay nagkatinginan at bumantong hininga ng walang magawa. Nang mamatay si Elder Shuiyon, alam nilang natalo sila. Si Elder Shuiyon ay lubhang mahalaga. Hanggat hindi siya namatay, ang ibang miyembro ay laging may pag-asa na makabawi sa kanilang pick. Masasabing siya ang core ng grupo. Naiintindihan din iyon ni Zhao Feng. Nangangahulugan ang pagpatay kay Elder Shuiyon na hindi na makakabawi si Grandmaster Yin Kong sa loob ng maikling panahon. Sa makatuwid, tiyak na ginamit ni Zhao Feng ang kanyang bagong Void Space Eye / kay Elder Shuiyon. Sa Purple Saint Ruins, patuloy na gumana ang kapangyarihan ng Ghost Corpse First Array. Hindi sumuko sina Ye Yanyo at Zhuang Wonner. Nagtulungan sila para salakayin ang Skeletal Division Leader. Mayroon pa akong Void God Protection na dapat na makapatay nito. Sabi ni Zhuang Wonner. Umatras. Pinigilan ni Grandmaster Yin Kong ang dalawa. Bahagyang nag-alinlangan si Zhuang Wonner, ngunit ang apurahang boses ni Grandmaster Yin Kong ay tumunog. Ang tunay na banta ay nagmumula kay Zhao Feng. Kahit ako ay walang kumpiyansa na makabalik ng ganap na hindi nasaktan. Nang marinig ito, nanginginig ang puso ng dalawang dalaga. Hindi nila naisip na maging si Grandmaster Yin Kong ay nawalan ng gana sa pakikipaglaban, pagkatapos ay iniisip kung paano napatay sina Lu Tianyi at Elder Shuiyon, ang dalawa ay wala ng lakas ng loob na lumaban. Tumakbo. Ang figure ni Grandmaster Yin Kong ay kumislap sa hangin, nag-iwan ng ilang mga after images. Shua! Shua! Sa loob ng dalawang paghinga, kinuha ni Grandmaster Yin Kong ang dalawang babae at nakatakas sa Ghost Corpse First Array. Nagbayad siya ng isang tiyak na presyo para dito habang sinasalakay niya ang Skeletal Division Leader at ang Ghost Corpse First Array. Ang direksyon na tinakbo ni Grandmaster Yin Kong ay patungo sa mahiwagang kanyan. Gusto mong tumakbo. Inalis ni Zhao Feng ang Ghost Corpse First Array at sinabihan ang Skeletal Division Leader na pumasok sa 10,000 Ghost Pearl. Ang Wings of Wind and Lightning ay pumapalpak habang hinahabol ni Zhao Feng si Grandmaster Yin Kong. Zhao Feng, dahil naintindihan mo na ang Void Space Eye / bakit hindi mo nalang patayin ang tatlong iyon kaagad? Nagtatakang tanong ng Skeletal Division Leader. May lakas na si Zhao Feng para patayin ang Small Origin Core Realms, kaya bakit hindi niya ipagpatuloy ang pagpatay sa kanila? Ang pangunahing bahagi ng Void Space Eye / ay ang Spatial Movement, na nangangailangan ng maraming enerhiya. Mayroon lang akong sapat na lakas para magamit ito ng isang beses pa. Paliwanag ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, mayroon lamang siyang lakas na gumamit ng isa pang Void Space Eye / at, sa tatlo, ang pinakamalaking banta ay madaling nagmula kay Grandmaster Yin Kong, na nangangahulugang kailangan niyang gamitin ito ng maayos. Kung ang target ay isang normal na sovereign, ang pag-atake ni Zhao Feng ay madaling papatayin sila, ngunit si Grandmaster Yin Kong ay nag-specialize sa Dao of Space, kaya't si Zhao Feng ay hindi tunay na malak sa kanya. Dahil dito ay hindi nang ahas si Zhao Feng na madaling umatake at hinabol lang sila. Ang Zhao Feng na iyon ay hindi dapat magkaroon ng masyadong maraming bloodline power na natitira. Dapat nasa level ko na siya ngayon. Nag-iingat si Grandmaster Yin Kong habang tumatakbo. Hindi mahirap pag-aralan na si Zhao Feng ay may isa pang pagkakataon na gamitin ang Void Space Eye / kung hindi, matagal na siyang umatake. Tulad nito, sumunod ang isa sa isa. Kumapak ang mga pakpak ni Zhao Feng habang ang maliit na paws ang magnanakaw ay nakatayo sa kanyang balikat habang hinahabol nila si Grandmaster Yin Kong. Ang magkabilang panig ay lubos na nakatutok. Si Grandmaster Yin Kong at ang kumpanya ay nagbabantay sa susunod na Void Space Eye / ni Zhao Feng. Hindi nagtagal ay dumating si Grandmaster Yin Kong at ang dalawa pa sa mahiwagang kanyan.
Dito matatagpuan ang spatial array. Mag-relax at bumuo ng array. Hindi gagamitin ni Zhao Fang ang kanyang huling void space ay slash sa inyong dalawa. Utos ni Grandmaster Yin Kong sa dalawang babae. Kasabay nito, ang tatlong Void God Realms ay nagsimulang magpadala ng kanilang kapangyarihan patungo sa butas, na binabaliwala ang presyo na kailangan nilang bayaran para magawa ito. Kumpleto na ang spatial hole. Ang iba pang mga master ng array ay gumawa ng spatial array sa kanilang dulo. Sa loob ng mahiwagang kanyan, naramdaman ni Grandmaster Yin Kong ang kakaibang aura na kabilang sa spatial array at labis na natuwa. Halatang naramdaman din ito ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang. Ayon sa kaguluhan sa kalawakan, masasabi niya kung kailan magbubukas ang spatial hole. Gusto mong umalis ng ganon-ganon lang. Malamig na tumawa si Zhao Fang. Sa sandaling mapunta siya sa lupa, lumitaw ang Skeletal Division Leader at kinokontrol ang Ghost Corps Cursed Array upang balutin ang lugar sa paligid ng spatial array. Sina Ye Yanyo at Zhuang Wonner ay hinahabol ng Skeletal Division Leader at hindi na makatagal. Void God Protection. Nabasag ni Zhuang Wonner ang isang jade slip sa kanyang mga kamay, at isang malaking demonyong figure ng babae ang lumitaw sa kanyang likuran. Agad na pinunan ng isang banal na kapangyarihan ang lugar na may matinding pressure. Siyempre, ipinatawag lamang ni Zhuang Wonner ang Void God Protection. Hindi siya nang ahas na gamitin ito, dahil isang beses lang ito magagamit. Dahil si Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader ay parehong may Earth Grade na armas sa tabi ng Ghost Corps Cursed Array, kahit isang pag-atake mula sa isang Void God Protection ay hindi makakapatay sa kanila. Ito ay totoo lalo na para kay Zhao Fang. Si Zhao Fang ay may Void Space Eye Slash para sa opensa at ang Water Spirit Divine Change para sa depensa. Masasabing si Zhao Fang ay walang kapantay sa loob ng Purple Saint Ruins. Ayaw ni Zhuang Wonner na inisin si Zhao Fang at ipagamit sa kanya ang kanyang huling pag-atake sa kanya. Kung gagawin niya iyon ay malamang na mamatay siya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Fang ang isang pamilyar na sensasyon na dumaan sa kalawakan. Mamatay. Void Space Eye Slash. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay kumikinang ng purple at azure. Sa sandaling iyon, ang puso ni Grandmaster Yin Kong at ng iba pa ay tumalon sa kanilang mga lalamunan. Huwag mo nang isipin iyon. Naramdaman ni Grandmaster Yin Kong na ang kapangyarihan ng Eye Bloodline ni Zhao Fang ay dumapo sa kanya. Shoo! Isang metrong haba na talam ang tumama sa isang silver after image. Na-miss niya. Naghiyawan ang mga taong nanonood at ang mga taong naruroon. Sa susunod na sandali, shua! Si Grandmaster Yin Kong ay nagpakita ng 12-12 yarda ang layo na may masayang ngiti, ngunit bigla niyang naramdaman na may kakaiba. Hindi gumagalaw sa kalawakan ang matalim na laslas. Hindi ito ang totoong Void Space Eye Slash. Void Space Eye Slash. Boy! Isang whirlpool ang lumitaw sa gitna ng katawan ni Grandmaster Yin Kong. Hindi maganda. Napagtanto ni Grandmaster Yin Kong na niloko siya. Ang Void Space Eye Slash ay isa lamang normal na Azure Eye Piercing Slash na ginamit upang linlangan si Grandmaster Yin Kong. Takbo. Tumalon ang puso ni Grandmaster Yin Kong, at ginamit niya ang pinakamabilis na bilis na magagawa niya para mag-iwan ng malabong pilak. Shoo! Ang haba ng metrong talam ay hiniwa sa pilak na figure. Whoosh! Tumalsik ang dugo. Arg! Muling lumitaw si Grandmaster Yin Kong habang tinatakpan ng kanyang kamay ang isang butas sa kanyang dibdib. Bagamat mabilis ang kanyang reaksyon, hindi niya naiwasan ang Void Space Eye Slash. Ikaw! Nagsimulang manginig ang katawan ni Grandmaster Yin Kong habang sinusubukan niyang magsalita. Ang aura ng pagkasira ay sinisira ang mga organo ni Grandmaster Yin Kong. Nakalkula ko na kung saan ka lalabas. Sa sandaling lumitaw ka, inilipat ko ang Azure Eye Piercing Slash sa loob ng iyong katawan. Malamig na tumawa si Zhao Fang. Ang dahilan kung bakit siya nagtagumpay sa pagkakataong ito ay dahil alam niya kung saan muling lilito si Grandmaster Yin Kong. Ang pinaka-nakakatakot na aspeto ng Void Space Eye Slash ay ang kaya niyang ilipat ang pag-atake sa loob ng katawan ng kalaban. Galit ako. Pulang dugo ang mga mata ni Grandmaster Yin Kong, at puno siya ng panghihinayang at puot. Kung hindi dahil sa minamaliit niya ang kaaway at sinubukang hulihin ng buhay si Zhao Fang,
hindi sana siya mapupunta sa ganitong estado. Sa sandaling ito sa oras, ang kanyang life force ay nauubos. Kung nasa malapit lang si Elder Shueyon, maaaring nailigtas niya ang kanyang buhay, ngunit sa kasamaang palad para kay Grandmaster Yin Kong, pinatay siya ni Zhao Fang. Tumakbo. Sa sandaling ito, sina Ye Yanyo at Zhuang Wonner ay pumasok sa spatial hole. Weng. Nagsara ang spatial hole nang mawala ang dalawa. Gaano kalungkot. Naubos na ang bloodline power ni Zhao Fang o kung hindi ay sinubukan niyang kunin ang dalawang iyon para mas maging maingat ang tatlong sekta sa kanya. Grandmaster Yin Kong. Dama po ang tingin ni Zhao Fang sa namamatay na kabataang pilak ang mata. Kahit sa sandaling ito, hindi siya naglakas loob na maliitin ang kalaban at handa sa anumang bagay. Si Zhao Fang ay napakahina ngayon, kaya kung si Grandmaster Yin Kong ay may anumang hakbang sa pagpatay, maaaring mapatay si Zhao Fang. Sa makatuwid, nagtago si Zhao Fang sa loob ng Ghost Corp's First Array at handang i-drag ang laban. Gaya ng inaasahan, may lumitaw na itim na token sa kamay ni Grandmaster Yin Kong. May isang salita na nakaukit sa token, kamatayan. Iyon. Iyan. Naramdaman ni Zhao Fang ang panginginig ng kanyang puso nang pumasok sa kanyang kaluluwa ang malamig na layunin ng pagpatay. Sa sandaling ito, nanginginig ang God's Spiritual Eye. Napakalakas ng aura ng kamatayan. Nanginginig ang kaluluwa ng Skeletal Division Leader, at gusto nitong lumuhad ng likas. Hahaha. Zhao Fang, kahit mamatay ako, wala kang magandang kalalabasan. Alam mo ba kung sino ang may-ari nitong Token of Death? Pinagsama ni Grandmaster Yin Kong ang kanyang dugo sa token. Mag-ingat ka, si Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader ay lubhang maingat. Bago siya mamatay, tumawa si Grandmaster Yin Kong. Bagaman ako ay may talento sa Dao of Space, ang aking bloodline ay hindi tunay na nagmula sa Spatial God's bloodline. Gayunpaman, ang may-ari ng Token of Death na ito ay nagmula sa isa sa 8 Great God Eyes. Biglang huminto ang boses niya. King of God, Kabanata 558. Emperor of Death. Ang may-ari nitong Token of Death ay nagmula sa isa sa 8 Great God Eyes. Bago matapos ang kanyang sentensya, nagwakas ang buhay ni Grandmaster Yin Kong. Plop. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, patay, ngunit ang sensasyon ng panganib ay tumaas lamang. Weng. Ang kamatayan sa token ay nakalock kay Zhao Fang at naglabas ng aura ng kamatayan. Ang kamalayan ni Zhao Fang ay tila nagyelo. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay hindi na kontrolado ng sarili niya ang kanyang buhay. Ang token na yan. Bulalas ng tatlong Void God Realms habang nakatitig sila sa Token of Death. Maging sila ay nabigla dito at nakahinga ng maluwag. Ito ang tanda ng kamatayan. Ito talaga ang Token of Death. Napasigaw ang gintong kalansay sa takot at gulat. Puno ng pag-iingat at paggalang ang mga mata nito habang nakatingin sa Token of Death. Token of Death. Narinig ng tatlong Void God Realm Kings at ilang Sovereigns na naruroon ang alamat nito. Sa sandaling ito, sa loob ng Purple Saint Ruins, isang aura ng kamatayan ang nakalock kay Zhao Fang at pakiramdam niya ay hindi na niya makontrol ang kanyang katawan. Pang! 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 Ang God's Spiritual Eye ay humampos ng mas malakas kaysa dati. Ang aura mula sa Token of Death ay nagbigay sa God's Spiritual Eye ng pamilyar ngunit kakaibang pakiramdam. Bigla, ang Token of Death ay nagbigay ng itim na ilaw na daan-daang beses na mas malakas kaysa dati, at isang itim na mata ang lumitaw sa token. Ang token ay tila naging gateway sa isang mundo ng purong kamatayan. Maliit na pagkatao, aalisin ko ang iyong kakayahang mabuhay. Nakalock ang itim na mata kay Zhao Fang. Siya ay sininok at naramdaman na ang kanyang kaluluwa ay nahaharap sa isang ganap na kaayusan. Sa sandaling iyon, huminto ang kanyang paghinga. Ang kanyang buhay ay tila umabot sa dulo ng daan nito mula sa pagmamanipula ng isang tiyak na puwersa. Ang Eye of Death. Isa sa 8 Great God Eyes. Ang token na iyon ay talagang kumakatawan sa Eye of Death. Ibig sabihin, ang may-ari nito ay ang Emperor of Death. Ang mga eksperto ng tatlong sekta ay nagsimula sa talakayan, at lahat ng tatlong Void God Realms ay nagpipigil ng hininga habang nakatitig sila sa Eye of Death. Zhao Fang, mag-ingat ka. Marahil ito ay isa sa mga inapo ng Eye of Death.
Ang boses ng Purple Saint Partial Spirit ay puno ng takot at gulat. Eye of Death. Si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader ay hindi makagalaw, at naramdaman nilang parang nawalan sila ng kakayahang mabuhay. Isa sa 8 Great God Eye, ang Eye of Death. Nanginig ang puso ni Zhao Feng, at kahit gaano pa siya kahirap, hindi niya nagawang takasan ang aura ng kamatayan. Isinasantabi siya, maging ang Skeletal Division Leader ay nakaluhod sa lupa at nanginginig. Mukhang patay na si Zhao Feng. Kinokontrol ng Eye of Death ang mga Dao of Death. Ang Skeletal Division Leader ay hindi man lang nang ahas na huminga. Ang target ng Eye of Death ay si Zhao Feng. Kung gumawa ito ng bagay na naging sanhi ng inis ng mata, baka kitilin din ng mata ang buhay nito. Mamatay. Nagsimulang umikot ang isang whirlpool sa loob ng Eye of Death. Bumagsak ang katawan ni Zhao Feng, at naramdaman niyang hinihila ng hindi mapigil ang kapangyarihan ang kanyang kamalayan. Tumigil ka. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang kalooban para hadlangan ang kapangyarihan ng mata, ngunit hindi ito sapat, at ang kanyang kaluluwa ay kinakaladkad patungo sa Eye of Death. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Feng na umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ang kaluluwa ay ang sentro ng isang buhay na nilalang. Kung ang kaluluwa ng isang Void God Realm ay nawasak, sila ay mamamatay din. Ang pagsira sa kaluluwa ay nangangahulugang ganap na kamatayan, at ang Eye of Death ay pinupuntirya ang kaluluwa. Hindi. Ang Skeletal Division Leader ay sumigaw sa takot. Dahil napakalapit nito kay Zhao Feng, ang aura ng kamatayan ay medyo napunta rin dito, kaya ang kamalayan nito ay sinusubukan ding tumakas sa katawan nito. Kahit anong hirap ng Skeletal Division Leader, wala itong silbi. Hahaha. Patay na ang brat na iyon. Kahit gaano siya katalino, hindi siya makakatakas. Ang mga eksperto na nanunood sa labas ng mundo ay masaya. Ang Token of Death ay nagmula sa matanda at misteryosong Emperor of Death. Kapag nagamit na ito, magiging sanhi ito ng kalooban at kapangyarihan ng Emperador ng Kamatayan na dumaan sa kalawakan. Bulong ni Tita Goddess ng Saint Moon. Hihihi, kahit ang normal na Void God Realms ay hindi madaling harangin ang kapangyarihang iyon. Para sa mga nasa ilalim ng Void God Realm, tiyak na mamamatay sila. Ang gininto ang kalansay ay Kung Inang. Sa ikatlong palapag ng Purple Saint Treasured Palace, Senior Purple Spirit, mangyaring iligtas si Brother Zhao Feng. Nagmakaawa si Zhao Yufei. Maaaring nagawa kong sugpuin ang Emperor of Death kung nasa tuktok ako, ngunit isa na akong espiritu ngayon. Kahit na sinubukan ko, magkakaroon lang ako ng 30% pagkakataon na pigilan ito, at tiyak, mamamatay ako. Mapait na umiling ang Purple Saint Partial Spirit. Kapag siya ay namatay, ang Purple Saint Ruins ay walang may-ari at magsisimulang gumuho. Sa oras na iyon, ang tatlong sekta ay magagawang lusubin ang mga guho. Hindi pa rin makakatakas sa kamatayan sina Zhao Feng at Zhao Yufei. Sa makatuwid, ang Purple Saint Partial Spirit ay walang magawa. Brother Zhao Feng. Nagsimulang lumuha ang mga mata ni Zhao Yufei, ngunit nagkaroon siya ng kislap ng pag-asa nang maalala niya ang hilig ni Zhao Feng na lumikha ng mga himala. Kasabay nito, si Zhao Feng ay nasa buhay o kamatayang sitwasyon. Ang kanyang kaluluwa at kamalayan ay malapit nang umalis sa kanyang katawan. Hindi. Nagpumigla si Zhao Feng at ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan para labanan ito. Gayunpaman, hinihila pa rin palabas ang kanyang kamalayan. Kung ang kanyang cultivation ay umabot sa Void God Realm, makikita niya na ang isang espiritual na figure sa hugis ng kanyang sarili ay dahan-dahang hinihila palabas sa kanyang katawan. Kapag ang kaluluwa ay ganap na nahugot, ito ay magiging katulad ng pag-aalis ng kanyang buhay. Walang saysay ang kanyang pagtutol. Habang ang kalahati ng kanyang kaluluwa ay kinakaladkad palabas, biglang pang, 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 pang. Nagsimulang kumilos ang kaliwang mata ni Zhao Feng, na parang hinihila ito ng kung ano. Kung titingnang mabuti, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay medyo namumungay. Ang aura ng kamatayan ay humihila sa God's spiritual eye ni Zhao Feng pati na rin sa kanyang kaluluwa. Kaya ganyan yan. Humawak si Zhao Feng sa huling lubad tungo sa kaligtasan, ang God's spiritual eye. Pagkatapos ng maraming taon na pinagsama-sama, ang God's spiritual eye ay kaysa kay Zhao Feng. Ibig sabihin,
Kung gusto ng Eye of Death na alisin ang kaluluwa ni Zhao Fang, kakailanganin din itong bunutin ang God's Spiritual Eye. Gayunpaman, paano hahayaan ng God's Spiritual Eye na mangyari iyon? Pang! 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 Ang God's Spiritual Eye ay tila nagising habang ito ay nagliliwanag ng isang sinaunang at pinakamataas na aura. Agad na naramdaman ni Zhao Fang na siya ay naging isang Diyos. Bawat iniisip at kilos niya ay naging sanhi ng pagyanig ng araw at buwan. Isang aura mula sa sinaunang panahon. Bulalas ng Purple Saint Partial Spirit. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang nanginginig ang buong Purple Saint Ruins. Walang makakapidyo sa panginginig laban sa sinaunang aura na ito. Ang Eye of Death ay naguguluhan. Boom! Pagkatapos ay kinuha ng Token of Death ang buong puwersa ng mahiwagang sinaunang aura. Basag! Ang Token of Death ay nagsimulang pumutok, at ang Eye of Death ay lumabo at nagpakita ng isang pagkabigla. God. Eye of God. Ang aura ng isang Eye of God. Ang Token of Death ay bumulalas sa buong dimensyon ng kaluluwa. Wala sa mga eksperto sa labas ng mundo ang nakarinig ng boses na iyon. Ano ang nangyayari? Nagulat lahat ang tatlong Void God Realms. Ang Eye of Death ay humarap sa isang malakas na pagtutol, at ang pagtutol na ito ay nagmula sa spiritual eye ni Zhao Fang. Eye of God. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay isang Eye of God. Hindi makapaniwala ang Purple Saint Partial Spirit. Kahit na ang Eye of Death ng Emperor of Death ay hindi matatawag na God's Eye. Tanging ang 8th Great God ay ang maaaring tawaging Eye of God. Halimbawa, ang Eye of Rebirth, ang Eye of Space, o ang Eye of Death. Lahat sila ay may mga inapo sa kanilang mga kadugo, tulad ng Emperor of Death. Gayunpaman, ang mga may aktwal na Eye of God ay natatangi sa mundo. Ngunit ang mata ni Zhao Fang ay tila hindi isa sa 8 Great God Eyes. Ang Purple Saint Partial Spirit ay umiling, ngunit ang pangungusap na iyon ay nagmula mismo sa Emperor of Death, isang inapo ng Eye of Death. Bilang isa sa mga inapo ng isang aktwal na Eye of God, ang Emperor of Death ay sobrang sensitibo sa aura ng Eyes of God. Hindi alinman sa 8 Great God Eyes. Ito na kaya ang ika-9 na God ay nakagigising lang. Ang liwanag mula sa Token of Death ay nagsimulang kumupas. Ang itim na Eye of Death ay tumitig kay Zhao Fang na may malalim na pag-iisip. Basag. Sa ilalim ng sinaunang aura ng God's Spiritual Eye, ang Token of Death ay pumutok at naging isang tumpok ng alikabok. Ang kamatayan ay hahabulin ka hanggang sa wakas. Isang malamig na boses ang umalangaw sa isip ni Zhao Fang sa sandaling nabasag ang token. Plop. Ang Skeletal Division Leader ay bumagsak sa lupa at si Zhao Fang ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang kanyang God's Spiritual Eye ay patuloy na umuurong at lumalawak, at mayroong isang tipak ng sinaunang aura na hindi agad nawala. King of Gods, Kabanata 559. Sinaunang kaharian ng pangarap. Sa itaas ng mga bundok sa walang limitasyong karagatan, ang mga puso ng mga miyembro ng tatlong sekta ay hindi mapakali. Ang kanilang huling pag-asa, kahit na ang Token of Death ay hindi nagawang kunin ang kaluluwa ni Zhao Fang. Anong uri ng background mayroon ang Eye Bloodline ni Zhao Fang? Kahit na ang Eye of Death ay hindi nagawang patayin siya. Ang mga eksperto ay nataranta at natigilan. Napagtanto nila na ang potensyal ng kabataang ito ay tila walang katapusan, at walang nakakaalam ng mga lihim ng kanyang kaliwang mata. Nagsimula silang hulaan kung ang Eye Bloodline ni Zhao Fang ay maaaring nagmula sa isang God Eye. Kahit na ang tatlong Void God Realms ay hindi naiintindihan. Sinabi ni Grandmaster Yin kung na ang Eye Bloodline ni Zhao Fang ay hindi nauugnay sa alinman sa 8 Great God Eyes. Siguro ang Eye Bloodline ni Zhao Fang ay isang evolved o mutated version ng isang God Eye Bloodline. Kaya siguro nagagawa niyang lumaban sa kagustuhan ng Eye of Death. May isa pang posibilidad. Kung ang Eye Bloodline ni Zhao Fang ay nauugnay sa 10,000 ancient races, hindi inaasahan na lalabanan niya ang Eye of Death. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang tunay na Eye of Death, ito ay isang imahe lamang nito. Ang tatlong Void God Realms ay tinalakay ng pribado. Nakakagulat na ang isang maliit na True Lord rank ay maaaring lumaban sa kalooban ng Emperor of Death. Kahit na ang mga normal na Void God Realms ay hindi sigurado na magagawa nila ang pareho. Weng.
Ang imahe sa itaas ng bundok ay nagsimulang lumabo at naging hindi matatag. Nagiging malabo na ang Purple Saint Ruins. Ano ang nangyayari? Nagsimulang mag-usap ang mga manunood habang nakatingin sila sa mga master ng array. Ang koneksyon sa pagitan ng spatial splitting array at ng Purple Saint Ruins ay naputol dahil naayos na ang butas. Ipinaliwanag ng isang array master. Ilang sandali pa, ang buong imahe ay naging itim, at ang grupo ay nagbuntong hininga. Mula sa sandaling ito, hindi na nila makikita kung ano ang nangyayari sa loob ng Purple Saint Ruins. Hihihi. Isang sovereign ang ngumiti at sinabi. Bagaman hindi natin maaga kaagad ang Purple Saint Ruins, may isang bagay na sigurado, mamamatay si Zhao Fang. Mamamatay si Zhao Fang. Nang marinig ito, ang mga puso ng lahat ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang ilang mga tao ay hindi naiintindihan, ngunit ang tatlong Void God Realms ay tumanggo ng kanilang mga ulo. Kung hindi kayang patayin ng Token of Death ang target, ang Emperor of Death mismo ang gagawa nito. Ilang libong taon na ang nakalilipas, kahit isa pang Emperor ang pinatay ng Emperor of Death. Ngumiti ang Saint Monad Goddess. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, ang Token of Death ay papatayin ang karamihan sa mga eksperto. Kahit na ang ilang Void God Realms ay hindi makaligtas. Gayunpaman, kung hindi mapatay ng Token of Death ang target nito, magsisimula na ang paghabol. Walang sino man ang nakaligtas sa Emperor of Death. Tama iyan. Pagkatapos ng lahat, ang Emperor of Death ay isang Emperor, at mayroon siyang Eye of Death. Kahit ang tatlong sekta natin ay walang Void God Realm Emperor. Ang dalawa pang Void God Realm Kings ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Ang mga Void God Realm Emperors ay mas malakas kaysa sa normal na Void God Realm Kings. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Token of Death si Grandmaster Yin Kong ay dahil ang kanyang ninuno ay minsang tumulong sa Emperor of Death, na noon ay may utang na loob sa ninuno ni Grandmaster Yin Kong. Siyempre, ang Emperor of Death ay napakalayo sa Tianlu Islands. Mukhang mabubuhay pa ng matagal si Zhao Fang. Ang mga buntong hininga ay nagmula sa itaas ng bundok, at ang mga tao ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Sa loob ng Purple Saint Ruins, sa misteryosong kanyan, si Zhao Fang ay nakatayong hindi gumagalaw habang ang isang sinaunang aura ay nananatili sa kanyang kaliwang mata. Ang koneksyon sa pagitan ng tatlong sekta at ng Purple Saint Ruins ay nasira. Iyan ba ang resulta ng pagbangga ng God's Eye ni Zhao Fang sa Emperor of Death? Nagulat ang Purple Saint Partial Spirit. Mula sa sandaling ito, magiging lubhang mahirap para sa tatlong sekta na subukan ang isa pang pag-atake sa Purple Saint Ruins. Kasabay nito, natuklasan ng Purple Saint Partial Spirit at ng Skeletal Division Leader ang hindi pangkaraniwang kalagayan ni Zhao Fang. Nakapikit ang mga mata ni Zhao Fang at hindi siya kumikibo ng mahabang panahon. Ang sinaunang aura mula sa kanyang kaliwang mata ay naging dahilan upang ang buong sukat ng mga guho ay hindi mapakali. Sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang lawa na naglalaman ng kanyang kapangyarihan sa Eye Bloodline ay nagsimulang lumawak sa 25 o 26 na yarda. Dahil gumamit siya ng maraming enerhiya sa mga nakaraang laban, isang manipis na layer na lang ng tubig ang natitira sa ngayon. Nagsimulang magbago ang misteryosong whirlpool sa gitna. Isang tipak ng sinaunang aura ang tumagas mula sa whirlpool, at maingat na pinagsama ni Zhao Fang ang kanyang kamalayan sa whirlpool. Shua! Ang kamalayan ni Zhao Fang ay biglang nagdilim at, sa susunod na sandali, siya ay pumasok sa isang estado na katulad ng isang panaginip. Sa panaginip, nakatayo si Zhao Fang sa isang luma, tiwangwang na piraso ng lupa. Ang aura dito ay tila napakatanda. Nakaramdam si Zhao Fang ng matinding pressure sa kanyang katawan at kaluluwa sa pamamagitan lamang ng pagtayo dito. Siyempre, ang Heaven Earth Yuan Qi dito ay hindi maikukumpara sa labas. Maging ang mga butil ng alikabok dito ay naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan. Isang hininga. Dalawang hininga. Tatlong hininga. Wow! Si Zhao Fang ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Hindi siya maaaring manatili dito ng ilang paghinga, at sinabi ng instinct kay Zhao Fang na pinoprotektahan siya ng God's Spiritual Eye sa isang tiyak na antas, kung hindi, siya ay namatay kahit na siya ay 10 beses na mas malakas. Hindi na ako makatiis.
Naging itim ang paningin ni Zhao Feng nang mawala siya sa tiwangwang na bahagi ng lupa. Shua. Bumalik sa realidad ang kanyang kamalayan at nakaramdam ng panghihina. May mainit pa ring dugong tumutulo mula sa gilid ng kanyang bibig. Ano? Ano? Pinunasan ni Zhao Feng ang dugo sa kanyang bibig. Ang mundo ngayon ay hindi panaginip. Anong uri ng pag-iral ang mundo ng panaginip? Hindi ako makatayo doon ng 3 hininga. Natigilan si Zhao Feng. Kung totoo ang kapirasong lupa na iyon, tiyak na isa itong dimensyon sa pinakamataas na antas. Naghinala pa si Zhao Feng na ang lupain sa panaginip ay konektado sa Ancient Desolate Continent. Hindi siya naglakas loob na ipasok muli ito kaagad. Kung totoo ang kapirasong lupa na iyon, hindi ba't nangangahulugan iyon na ang anumang buhay na nilalang doon ay maaaring pumatay sa kanya sa isang daliri lamang? Kung tutuusin, ang pinsalang natamo niya doon ay nalipat sa kanyang tunay na katawan. Ito ay hindi kapanipaniwala. Pinangalanan ni Zhao Feng ang piraso ng lupa na Ancient Dream Realm. Ang pagkakaroon ng Ancient Dream Realm ay pinilit na palabasan ng Eye of Death. Kapag may oras ako mamaya, sisiyasatin ko ang Ancient Dream Realm. Nagkaroon pa rin si Zhao Feng ng mas maraming problema. Bagamat nabigo ang Token of Death na kunin ang kaluluwa ni Zhao Feng, hindi pa tapos ang problema. Sa tuwing ipipikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at tumahimik, nararamdaman niya ang hindi nakikitang kapangyarihan ng Eye of Death sa kanyang kaluluwa. Ang Eye Bloodline at kaluluwa ni Zhao Feng ay pinagsama. Hanggat ginamit niya ang kanyang Eye Bloodline, ang natitirang layunin mula sa Eye of Death ay lalakas. Sinubukan ni Zhao Feng na sirain ito, ngunit siya ay napakahina laban sa isang tulad ng Emperor of Death. Ang isa ay isang True Lord rank. Ang isa ay isang Void God Realm Emperor. Parang pinagkaiba ng langit at lupa. Sa itaas ng True Spirit Realm ay ang Origin Core Realm, na nahati sa Small Origin Core Realm at Great Origin Core Realm. Sa itaas ng Origin Core Realm ay ang Void God Realm, at ang Void God Realm ay nahati sa normal na Void God Realm Kings at Void God Realm Emperors. Mula doon, makikita ang pagkakaiba ni Zhao Feng at ng Emperor of Death. Zhao Feng, mas mabuti kung hindi mo gagamitin ang iyong Eye Bloodline. Sa tuwing gagawin mo ito, palalakasan nito ang koneksyon sa pagitan mo at ng Emperor of Death. Nagbabala ang Purple Saint Partial Spirit, at nahulog ang puso ni Zhao Feng habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Hindi niya kayang sirain ang layunin sa loob ng kanyang kaluluwa sa kanyang kasalukuyang paglilinang. Senior Purple Saint, mayroon bang anumang paraan? Maaari lamang humingi ng tulong si Zhao Feng sa Purple Saint Partial Spirit. Pagkatapos ng lahat, noong nabubuhay pa ang may-ari ng Purple Saint Partial Spirit, narating na niya ang Mystic Light Realm. Ako ay bahagyang espiritu lamang at wala akong kahit isang 10,000 ng kakayahan ni Master. Subukan ko lang na tulungan kang Aisil ang layunin ng kamatayan. Ang Purple Saint Partial Spirit ay mapait na ngumiti at sinabi. Nasa bingit na rin siya ng kamatayan. Kung mayroon siyang sapat na kapangyarihan, hindi na niya kakailanganin ang tulong ni Zhao Feng sa simula pa lang. Umupo si Zhao Feng at naramdaman ang isang tipak ng layunin na damaloy sa kanyang kaluluwa. Makalipas ang 2 o 3 paghinga, ang Purple Saint Partial Spirit ay sumanghal habang ang kanyang layunin ay pinilit na lumabas. Zhao Feng, labis akong nagsisisi. Hindi ko masil ang aura. Kakailanganin mo ang isang tao na hindi bababa sa isang Void God Realm at dalubhasa sa Tao of Souls. Mahinang sabi ng Purple Saint Partial Spirit. Wala na bang paraan? Mabigat ang pakiramdam ng puso ni Zhao Feng. Ayon sa Purple Saint Partial Spirit, mahahanap siya ng Emperor of Death sa madaling panahon gamit ang aura ng kamatayan. Wala pang nakatakas sa Emperador ng kamatayan noon. Mayroon akong espesyal na pamamaraan na maaaring mabawasan ang sensitivity ng Death Aura. Sinabi ng Purple Saint Partial Spirit pagkaraan ng ilang sandali, at isang tipak ng aura ang umikot sa kaluluwa ni Zhao Feng. Naramdaman ni Zhao Feng ang isang misteryosong aura na umiikot sa kanyang kaluluwa. Zhao Feng, ito lang ang magagawa ko para sa iyo. Hindi bababa sa 70% ng aura ang Mate Atago. Mahina ang boses ng Purple Saint Partial Spirit. Salamat, Senior. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at naramdaman na bahagyang nabawasan ang panganib na nararamdaman ng God's Spiritual Eye.
Pagkatapos ay minanipula niya ang kanyang bloodline power para pansamantalang i-seal ang God's spiritual eye. Agad na naging itim ang kaliwang mata niya. Ang pagsasara ng aking eye bloodline ay maaaring mabawasan ang higit sa 70% ng pandama. Bahagyang nagulat si Zhao Feng, ngunit alam niyang hindi na siya maaaring manatili sa Purple Saint Ruins. King of Gods, Kabanata 560. Pag-alis. Sa ikatlong palapag ng Treasured Palace, ipinaalam ni Zhao Feng sa Purple Saint Partial Spirit at Zhao Yufei na gusto niyang umalis sa mga guho. Bumantong hininga ang Purple Saint Partial Spirit, ngunit hindi siya nagulat. Sa totoo lang, si Zhao Feng ay hindi na maaaring manatili dito. Siya ay may marka mula sa Emperor of Death, kaya't siya ay magdadala ng kapahamakan saan man siya magpunta. Kung nanatili si Zhao Feng dito, gagawin lang niyang mas mapanganib ang mga bagay sa halip na panatilihing ligtas ang lugar. Ang tatlong sekta sa labas ay naglagay na ng matinding pressure sa Purple Saint Ruins. Kung ang isang emperor ang nangibabaw dyan, ang resulta ay hindi maiisip. Ayaw ni Zhao Feng na makakita ng ganoong katapusan. Zhao Feng, kung ang iyong mata ay talagang isang God Eye, magkakaroon ito ng parehong katangian tulad ng iba pang 8 Great God Eyes, ang isa at natatangi sa mundo. Sabi ng Purple Saint Partial Spirit sa malalim na tono. God Eye. Isa lang at wala ng iba. Biglang naalala ni Zhao Feng ang hinulaan ng 6 Warlock Divine Sage. Sinabi ng Sage na ang kanyang God Spiritual Eye ay maaaring umabot sa taas ng isang God Eye. Ang bawat God Eye ay ang isa at tanging uri nito sa mundo, at magkasama sila ang mga ninuno ng lahat ng iba pang eye bloodlines. Ang Peak Eye bloodlines ay mga bloodline lamang na may mahinang konsentrasyon ng isang bloodline ng God Eye. Ipinaliwanag ng Purple Saint Partial Spirit. Hindi ba ibig sabihin, hanggat may Eye of Death, ang ibang eye bloodlines na may attribute ng death ay hindi maaaring maging God Eye? Tila may naintindihan si Zhao Feng at alam niya kung bakit siya binabalaan ng Purple Saint Partial Spirit. Tama iyan. Ang 8 Great God Eyes ay nauugnay sa mga batas ng universo. Maaari lamang magkaroon ng isang God Eye ng isang tiyak na katangian ng sabay-sabay. Ang Purple Saint Partial Spirit ay tumanggo sa kanyang ulo. Hindi ba maaaring linangin at maabot ng isang tao ang antas ng God Eye? Naramdaman ni Zhao Feng na ito ay lubhang kakaiba. Hindi. Ang Purple Saint Partial Spirit ay umiling. Gaano man kahirap subukan ng isang tao na linangin ang kanilang eye bloodline, hindi ito maaaring maging isang God Eye. Nagpatuloy siya sa pagsasalita pagkatapos ng mahabang paghinto. Malamang, ang tanging paraan para magkaroon ng God Eye ay ang magnakaw ng God Eye ng ibang tao o patayin at palitan sila bilang bagong may hawak ng God Eye. Magnakaw ng God Eye ng ibang tao. Nanginig ang puso ni Zhao Feng nang maunawaan niya ang ibig niyang sabihin. Hanggat ninakaw ng Emperor of Death ang God Eye ni Zhao Feng, siya ang magiging bagong may-ari ng isang God Eye. May isa pa akong kailangan na babalaan sa iyo. Bagamat na-block mo ang mahigit 70% ng aura, nararamdaman pa rin ng Emperor of Death ang iyong pangkalahatang direksyon. Sinabi ng Purple Saint Partial Spirit kay Zhao Feng. Naiintindihan. Bagamat hinaranggan ni Zhao Feng ang 70% ng aura mula sa paglabas, hindi pa rin nawawala ang sensasyon ng panganib. Pinahina lang niya ang pandaman ng Emperor of Death, hindi sila ganap na naharang. Zhao Feng, mayroon ka pang kaunting oras para maghanda. Maaari mong kunin ang mga mapagkukunan sa Purple Saint Ruins. Ang Emperor of Death ay hindi makakarating sa lugar na ito sa loob ng ilang panahon. Ang distansya sa pagitan niya at dito ay hindi mabilang na mas malayo kaysa dito sa Azure Flower Continent. Ngumiti ang Purple Saint Partial Spirit at sinabi, "Salamat, Senyor." Nakaramdam ng pasasalamat si Zhao Feng. Nakatanggap siya ng maraming mapagkukunan sa parehong pagbisita niya. Makalipas ang 3 araw, nakabawi si Zhao Feng sa kanyang pinakamataas na antas. Siya at ang Skeletal Division Leader ay nagsimulang mang-alap ng mga mapagkukunan sa loob ng mga guho. Siyempre, karamihan sa kanila ay kumpletuhin ang plano ng 100 Corps. Hindi ko na dapat gamitin ang aking eye bloodline ng madali mula ngayon o kung hindi ay madaragdagan ang kakayahan ng Emperor of Death na maramdaman ako. Ang Ghost Corps Cursed Array ay magiging isang mahalagang bahagi ng aking lakas.
Si Zhao Feng ay nagbigay ng malaking kahalagahan dito. Makalipas ang kalahating buwan, plano na ang lahat. Si Zhao Feng ay mayroong isang bundok ng mga mapagkukunan sa kanyang interspatial ring. Ang ilan ay para sa 100 Corps plan habang ang iba ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Sa panahong ito, matagumpay na napino ng Skeletal Division Leader ang ilan pang mga Ghost Corpses, na umabot sa kabuuang 60. Ang Skeletal Division Leader ay naka-recover na rin sa kanyang peak, at ang bilis nito sa pagdadalisay sa mga Ghost Corpses ay mas mabilis. Gayunpaman, mas mataas ang inaasahan ni Zhao Feng para sa mga bangkay ng multo ngayon. Gusto niyang maabot ng bawat isa sa kanila ang pinakamataas na True Lord rank. Ang dalawang Dark Silver Ghost Corpses ay papalapit na sa kalahating hakbang na Origin Core Realm pagkatapos gumastos ng maraming materyales. Mayroon akong sapat na mapagkukunan, at ang aking layunin ay papalapit ng hakbang-hakbang. Sa wakas ay naghanda si Zhao Feng na umalis sa araw na ito. Sa ikatlong palapag ng Purple Saint Treasured Palace, nakita ni Zhao Feng ang Purple Saint Partial Spirit at si Zhao Yufei ng isang beses. Senior Purple Spirit, tapos na ang lahat. Aalis na ako. Huminga ng malalim si Zhao Feng, at namumula ang mga mata ni Zhao Yufei. Sa bawat araw na si Zhao Feng ay nasa guho, pakiramdam niya ay ligtas siya. Zhao Feng, saan mo gustong pumunta? Nagtanong ang Purple Saint Partial Spirit. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng, at hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng sagot. Hindi na siya makakabalik sa Azure Flower Continent, hindi bababasa, bago matapos ang panganib. Higit pa rito, may buhol pa rin sa kanyang puso tungkol sa kanyang fiancé, si Liu Qingxen. Bumungad sa kanyang isipan ang imahe ng isang tahimik at matikas na babae na tila diretso sa isang painting. May alam ba ang Senior Purple Saint ng isang mana na tinatawag na Sky Saint Qin Inheritance? Tanong ni Zhao Feng. Sky Saint Qin Inheritance. Nag-isip sandali ang Purple Saint Partial Spirit bago sumagot. Naaalala ko na mayroong isang Pick 2-star sect na tinatawag na Sky Saint Qin Palace sa Southern Area, sa ilalim ng kontrol ng Sacred Dreamland. Medyo kakaiba ang sekta na iyon. Sky Saint Qin Palace. Natatangi. Nang marinig iyon, ipinakita ni Zhao Feng ang hitsura ng kagalakan. Ang master ng Purple Saint Partial Spirit ay talagang karapat-dapat na maging isang napakalakas na nilalang na napakaraming kaalaman. Likas na naramdaman ni Zhao Feng na ang Sky Saint Qin Palace ay nauugnay sa Sky Saint Qin Inheritance. Ngunit iyon ay isang alaala mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas. Hindi ko alam ang sitwasyon nila ngayon. Idinagdag ng Purple Saint Partial Spirit. Senior, maaari mo ba akong ipadala sa isang lugar na malapit sa Sky Saint Qin Palace? Tanong ni Zhao Feng. Kailangan niyang tumakbo para sa kanyang buhay pati na rin kumpirmahin kung si Liu Qingxen ay patay na o buhay. Ang Sky Saint Qin Palace ay napakalayo. Kaya ko lang gawin ang lahat para ipadala ka sa abot ng aking makakaya. Sabi ng Purple Saint Partial Spirit. Sa susunod na 1 o 2 araw, ang Purple Saint Partial Spirit ay naghanda ng teleportation array para hindi gaanong magamit ang kanyang lakas. Pagkalipas ng 2 araw, handa na ang lahat. Zhao Feng, ang aking espiritu ay humihina at humihina. Halos hindi nakita may padala sa mga gilid ng Tianlu Islands. Sinabi ng Purple Saint Partial Spirit sa tonong humihingi ng tawad. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Noong nakaraang pagkakataon, maaaring ipadala siya ng Purple Saint Partial Spirit pabalik sa Azure Flower Continent, ngunit ngayon ay hindi na niya ito maialis sa Tianlu Islands. Salamat, Senior. Gayunpaman, nasisiyahan pa rin si Zhao Feng. Bago siya umalis, Brother Zhao Feng, bakit mo sinusubukang hanapin ang Sky Saint Qin Inheritance? Kailan ka makakabalik? Namumula ang mga mata ni Zhao Yufei. Walang itinago si Zhao Feng at sinabi ang pinaikling bersyon tungkol sa paghahanap kay Liu Qingxen. Liu Qingxen. Hahanapin mo. Ang mapapangasawa mo. Si Zhao Yufei ay nataranta. Para siyang nasa bangungot. Weng. May lumabas na pinto sa ikatlong palapag ng Treasure Palace. Sana magkita tayo mamaya. Pumasok si Zhao Feng sa pinto. Bago siya umalis, nalaman niyang hindi gumagalaw si Zhao Yufei at tila nasa sobrang sakit.
Ang eksenang iyon ay naging sanhi ng panginginig at pananakit ng kanyang puso, ngunit nawala siya sa ikalawang pagtapak niya sa pinto. Yufei! Yufei! Sumigaw ang Purple Saint Partial Spirit. Sa ikatlong palapag ng Treasured Palace, kumilos si Zhao Yufei na parang nawala ang kanyang kaluluwa habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Bakit? Bakit? Nanginginig ang boses ni Zhao Yufei sa matinding paghihirap. Hinawakan niya ang kanyang puso gamit ang kanyang mga kamay at nanginginig. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang sakit na ito. Hindi man parang dinudurog ang puso niya, tuloy-tuloy ang sakit. Si Zhao Feng at Zhao Yufei ay umalis sa Sun Feather City halos 7 taon na ang nakalipas. Yufei, huwag mong isipin ang pinakamasama. Mula sa aking pagsusuri, ang nobya ni Zhao Feng na si Liu Qingxen ay malamang na namatay sa manang iyon. Hinikayat ng Purple Saint Partial Spirit. Nang marinig iyon, tumigil ang pag-iyak ni Zhao Yufei. Sa pag-iisip ng mabuti, si Liu Qingxen ay hindi nakipag-ugnayan sa labas ng mundo ng ganoon katagal, kaya malamang napatay na siya. Kahit na ang sage ay nagsabi na mayroong higit na kasawian kaysa kapalaran. Marahil ay gustong hanapin siya ni Zhao Feng para maalis niya ang pagkakatali sa kanyang puso. Bata ka palang kilala mo na siya, hindi mo pa nababasag ang papel. Mayroon kang isang bagay na hindi kailanman gagawin ni Liu Qingxen. Napangiti ang Purple Saint Partial Spirit habang ipinagpatuloy niya ang kanyang paghihikayat. Nagsimulang bumaba ang mga luha ni Zhao Yufei at ang sakit sa kanyang puso. Kung patay na si Liu Qingxen, gaano kahusay iyon? Isang ideya ang lumitaw sa isip ni Zhao Yufei na naging dahilan upang makonsensya siya. Kasabay nito, sa mga gilid ng Tianluo Islands, natano ang maulap na hangin. Kaya ito ang walang katapusang karagatan. Hindi makita ni Zhao Feng ang dulo ng karagatan. Ang walang katapusang karagatan ay iba sa lupa. Dito, naramdaman ni Zhao Feng na parang walang bigat ang kanyang katawan, at kahit na hindi niya subukang lumipad, ang kanyang katawan ay lumutang sa hangin na parang balahibo. Ang gravity at paglaban dito ay hindi gaanong mahalaga. Nadama ni Zhao Feng na, kung gusto niyang lumipad dito, siya ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa paglipad sa lupa. Ang target ko ay isa pang lugar sa katimugang bahagi ng walang katapusang karagatan. Isang mapa na ibinigay ng Purple Saint Partial Spirit ang lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Feng ang isang pamilyar ngunit hindi kilalang sensasyon na nagparamdam sa kanya ng panganib. Ang pinagmulan ng damdaming ito ay hindi nagmula sa Emperor of Death. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Napagtanto niyang may nakalimutan siya.